Sa mga balitang pambansa, binatikos ng ilang mambabatas ang maanghang na birada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Sa press con kasi niya noong Biyernes, sinabi mismo ni VP Sara na gusto niyang pugutan si PBBM. Nagbanta rin siyang huhukayin at itatapon sa dagat ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wasn't feeling very well. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba. I realized toxic na yung relationship. Hindi kayo tumigil. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun. Kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa... Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa mga tiradang yan, tinawag ni Senate President Cheese Escudero na unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag ni VP Sara. Lalo't siyang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Wala pa rin komentong palasyo sa sinabi ni VP Sara. Pero umapila na rin ang ilang mambabatas na itigil na raw sana ng bise ang kanyang pagiging asal bata. Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng Commission on Elections sa Kongreso na repasuhin na ang party list law. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, panahon na nga para repasuhin ang batas para mas klaro ang mga mahahalagang requirements sa mga tatakbong party list, pati na mga dapat na kwalifikasyon ng mga nominado at ang tamang bilang para sa alokasyon ng pwesto ng mga party list sa Kongreso. Ang giit ni Garcia, dapat nang amyendahan ang party list law dahil hindi pa ito ulit ginagalaw mula nang maipasa noong taong 1995. Wala naman daw sasantuhin ang Philippine National Police sa investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Matatanda ang tinambakan si Barayuga habang nasa loob ng sasakyan sa Mandaluyong noong taong 2020. Muling binuksan ang kaso matapos mabunyag sa kamera ang posibleng mga sangkot dito. Kabilang dyan si Nanooy PCSO General Manager Royina Garma at dating National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo. Binatikos naman ng grupong Piston ang muling pagbubukas ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Sa panayam po ng programang ito kay Piston President Modi Floranda, iginiit niyang patunay lamang daw ito na hindi naaabot ng gobyerno ang target na consolidation. Ang giit ng Piston, hindi extension ng consolidation ang gusto nila dahil mas mainam pa rin daw na payagan na lamang ulit silang makapag-renew ng prangkisa at makapagparehistro ng kanilang mga jeepney. Papakita ito na talagang hindi sila umaabot doon sa sinasabi nilang 83% na nag-comply sa usapin ng programa ng PUBNP dahil nga dito sa binigay nila na hanggang November 29 extension. Bakit nga ba may mga sumasali sa corporation at kooperatiba dahil nga dito sa tuwirang pandarahas ng LTO permit ng DOTR dahil nga doon sa kanilang pananakot na kapag hindi talaga tayo nag-comply, hindi na tayo makaka-registro at hindi na makapag-renew. Yan ang tinig ni Ginoong Modi Floranda, ang National President ng Grupong Piston. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.